Mga Rizaleño, tuloy-tuloy ang suporta sa Duterte senatorial slate para sa 2025 midterm elections. Si Cristel Guangco magbabalita. Sa tanong na bakit straight Duterte senatorial bets ang iboboto nila sa 2025 midterm election, hindi napigilang ilabas ng ilang Rizaleño ang kanilang saloobin sa mga kasalukuyang nangyayari ngayon. Anila, kailangan ng sambayanang Pilipino ang leadership na ipinamalas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado upang maibalik ang kaayusan sa bansa at matigil na ang laganap na korupsyon. Isa na dito si Mang Nestor na hindi mapigilan na ikumpara ang administrasyong Marcos at Duterte. Compare dati sa pamumuno ni Tatay Digong ay napakaganda po. Unang-una sa campaign ng War on Drugs at naano niya yung mga lahat ng plataforma niya, mga project na kanyang naisakatuparan. Compare naman sa ngayon na kasalukuyang namumuno, talagang desperado po ako. Talagang laganap ang korupsyon. Isa rin siya sa mga libu-libong miyembro ng PhilHealth na hindi nagustuhan ang pagtanggal sa subsidy ng gobyerno sa state insurer. Kagaya ko, membro ako ng PhilHealth na zero balance ang inaasahan pa naman namin, lalo na akong senior. Si Sam naman, na isang dating overseas Filipino worker sa Middle East, inalala ang tapang at malasakit na ipinamalas ni FPRRD sa mga OFW. Since 2016 at his time, during umuwi ako, I felt secured na walang mga tanimbala or walang bukas maleta. At yung pagbabago sa, what you call this, every time na uuwi ang OFW, we have to pay for the OEC na usually more than 100 para sa mga may bagong employer. Inalis yun ng Duterte administration. Samantala, suportado din nila ang isinusulong na zero corruption at mandatory pension scheme para sa mga OFW ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa ko pong nagustuhan sa lahat, sa kanyang plataforma ay yung zero corruption. Dahil kailangan talaga yan ng bansang Pilipinas. Naniniwala ko na ang kanyang mga plataforma ay kanyang magagampanan at may isa sa katuparan. At niniwala ako sa kanyang mga advocacy at katulad din siya ni Daday Digong, maganda ang kanyang layunin sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino, lalo-lalo na sa OFW, na narinig ko sa isa sa kanyang pangunahing bill na ang mga OFW ay magkakaroon ng automatic pension. Actually, hindi ko po kilala si Pastor Kibuloy. When I voted Tatay Digong in 2016, doon ko lang po nakilala si Pastor. And then I found out marami siyang cases. Ang isang akusado hindi pa napapatunayan guilty hanggat hindi lumalabas sa korte yung finality nito. So bakit ako maniniwala sa isang akusasyon na hindi naman ginagawa ni Pastor Kibuloy? Para kay Pete Arce, dating kadre ng CPP, NPA, NDF, ganito ang reaksyon ng mga mamamayang Pilipino dahil naghahanap sila ng mga lider na may tapang at malasakit tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga tao naghahanap ng panibagong prinsipyo o ideolohiya na magdadala sa masang Pilipino. Sa vacuum na yon, pumasok ang ideolohiya ni Duterte na para sa masa, mula sa masa. At ang kanyang spiritual na gabay, sa tingin ko ay pinamumunuan ni Pastor Kibuloy. So, dumarating tayo sa yugto ngayon. Kabilang sila sa libo-libong Rizaleño
na sumama sa campaign rally sa pag-asang maaayos pa ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas at may malaking pagbabago na magaganap kung solid na iboboto ang lineup ng PDP Laban. As supporter of PRD, naniniwala ako sa kanyang mga inendorso na PDP Laban, nakasama si Pastor Kibuloy. Dahil naramdaman ko at siguro naman lahat ng Pilipino ay naramdaman na magandang pagbabago at malasakit sa lahat ng Pilipino dito at sa labas ng bansa ang magandang plataforma, programa, na sila ay magiging tapat, may pagmamahal, malasakit at tunay na Pilipino. Mapagmahal, sana po iboto natin siya lahat. Sa huling bahagi ng campaign rally, nagkaroon ng candle lighting ceremony at nag-alay ng isang mataimtim na panalangin na sumisimbolo ng pag-asa at liwanag sa gitna ng dilim, kasabay ang panawagang ayusin natin ang Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Crystal Guangco, SM9 News.